Ang Bali, Indonesia, na kilala rin bilang Island of the Gods, ay tanyag sa mga hagdan-hagdang palayan nito na bahagi ng isang masalimuot at sinaunang sistema ng irigasyon na tinatawag na subak. Ang UNESCO World Heritage na sistemang ito ng irigasyon ay nagsimula pa noong ika-9 na siglo at ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ang subak ay isang kooperatiba at pampamayanang sistema kung saan nagtutulungan ang mga magsasaka upang maipamahagi ang tubig sa kanilang mga palayan. Naipasa ito mula sa henerasyon hanggang henerasyon at patuloy na nagpapatunay sa malalim na koneksyon ng Bali sa kalikasan at napapanatiling pagsasaka. Ang masalimuot na ugnayan ng espiritualidad, agrikultura, at pagtutulungan ng komunidad ay nananatiling buo sa kabila ng mga modernong hamon. Ang Trunyan Village sa tabi ng Lake Batur ay tahanan ng mga Baliaga, ang katutubong populasyon ng Bali na may mga kaugaliang pre-Hindu. May kakaiba silang tradisyon sa paglilibing na naiiba sa karamihan ng Bali. Sa halip na sunugin o ilibing, inilalagay ang mga bangkay sa ilalim ng isang banal na puno ng banyan at hinahayaan itong mabulok sa bukas na hangin. Kakaibang walang amoy ang lugar sa kabila ng proseso ng agnas na iniugnay sa puno na pinaniniwalaang may mahiwagang kapangyarihan. Ang isa sa pinakamataas na estatwa sa mundo ay ang simbolo ni Lord Vishnu na nakasakay sa mitikal na Garuda. Gayunpaman, ang pagtatayo nito ay humarap sa maraming pagkaantala sa loob ng mga dekada na nagdulot ng mga lokal na alamat tungkol sa sumpa at malas. May paniniwala na ang lugar ay nakagambala sa sinaunang espiritual na pagkakahanay na naging sanhi ng kaguluhan sa sobrenatural. Sa kabila ng pagkumpleto nito, nananatili ang mga kwento ng sumpang pinagmulan. Ang pinakamataas na bulkan ng Bali, ang Mount Agung, ay itinuturing na pinakabanal na bundok sa isla, at pinaniniwala ang replika ng Mount Meru, ang espiritual na aksis ng universo sa Hindu cosmology. Ayon sa mga lokal, ang bundok ay buhay na may espiritual na enerhiya, at tulay sa pagitan ng makalupa at banal na mga daigdig. Ang pagsabog nito noong 1963, na nagkataon sa mga pangunahing seremonya sa Pura Besaki, ay itinuturing ng ilan bilang babala o parusa ng Diyos. Ang subak na sistema ng irigasyon, na nagpapanatili sa tanyag na palayan ng Bali, ay higit pa sa isang agrikultural na kababalaghan. Ito ay malalim na nakaugnay sa mga paniniwalang espiritual, na ginagabayan ng Trihita Karana, ang filosofiya ng pagkakaisa sa pagitan ng tao, kalikasan, at ng mga Diyos. Naniniwala ang ilang lokal na espiritual na protektado ang subak system, at ang paggambala rito ay maaaring magdulot ng pagkasira ng ani o natural na sakuna. Mayroon ding mga kwento ng mga sobrenatural na nilalang na tumutulong sa mga magsasaka sa panahon ng pangangailangan. Ang Bali ay sikat sa sining, mga likhang kamay, at mga pagtatanghal ng sayaw, ngunit maraming mga artisan ng isla ang namumuhay ng nakahiwalay. Ang Nayon ng Ubud, na naging sentro para sa mga mahilig sa sining, ay tahanan ng iba't ibang uri ng mga artista. Mula sa mga woodcarver hanggang sa mga manghahabi, ang mga artisan na ito ay madalas sumusunod sa mga sinaunang pamamaraan na naipasa mula pa sa mga nakaraang henerasyon. Gayunpaman, ang kanilang mga kasanayan at likha ay bihirang mapansin sa pangunahing mga art circle o nabibigyang halaga sa pandaigdigang merkado ng sining. Ang Ubud ay puno ng mga tagong gallery, workshop, at maliliit na art studio kung saan napapanatili ang tradisyonal na sining ng Bali sa gitna ng globalisasyon. Sa kasagsagan ng kalayaan ng Indonesia, at pag-usbong ng komunismo noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, hindi nakaligtas ang Bali sa karahasang kumalat sa bansa. Noong 1965, matapos ang tangkang kudeta, at pagsupil sa Indonesian Communist Party, libu-libong taga-Bali ang napatay. Ang panahong ito ay madalas tawaging 1965 Bali Massacre, kung saan ang mga paratang ng komunismo ay humantong sa malawakang karahasan. Gayunpaman, bihirang pag-usapan ang madilim na kabanatang ito ng kasaysayan ng Bali, at maraming pamilya ang tahimik na inaalala ang trahedya. Bagamat marami ang nag-uugnay sa Bali sa mga sayaw sa templo, at mga pagdiriwang ng kultura, madalas na hindi napapansin ang mahalagang papel ng kababaihan sa espiritual at kultural na mga gawain ng Bali. Ang mga babae ang responsable sa paggawa ng mga alay para sa mga Diyos, isang gawaing itinuturing na mahalaga sa balance ng espiritual na ekosistema ng isla. Sa ilang templo, ang mga kababaihan ang pangunahing kalahok sa mga seremonya, lalo na tuwing mga pista. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mga ambag sa espiritualidad at kultura,
Patuloy na hinaharap ng kababaihan sa Bali ang hindi pagkakapantay-pantay sa kasarian pagdating sa mga tungkulin sa lipunan at pagkakataong pang-ekonomiya. Ang Bali ay tahanan ng libu-libong templo, ngunit ang ilan ay nababalot ng misteryo, lumilitaw at nawawala kasabay ng mga alon o nakatago sa mga kagubatan. Isa sa mga templong ito ang underwater Pura Delempet sa Nusa Penida, na nakalubog sa ilalim ng dagat at maaring marating lamang ng mga divers.